Bilang isang working student, madalas hindi raw namamalaya ng 21 anyos na si Angelica ang takbo ng oras. Ang pag-aaral kasi, sinasabayan niya ng pag-online selling. As a student po, madalas po akong busy dahil nagsasabay-sabay po yung mga projects, assignment, and yung pag-online ko po. Live selling, iba-iba po. Nagde-deliver pa po ako, nagkakasabay-sabay. Madalas nga raw siyang nakababad sa computer. Wala nang tayuan. Kaya naman hindi na raw nagagawa ni Angelica na magluto ng kanyang kakainin. Kaya para mabilis, mga pagkaing instant na lang ang kanyang inihahanda. Madalas po wala po kaming time magluto. Wala nang oras dahil sa sabay-sabay na gawain, project, pag-deliver, and another meeting pa po na napupuntahan. Kapag may kaunting oras, nakakapagluto naman daw siya. Pero, delata. Naku aminin, marami sa atin ang kagaya ni Angelica. Ika nga ang taong gipit sa pagkaing instant kumakapit. Pero hindi lamang gipit sa budget ha, kundi pati yung mga gipit din sa oras. Yun nga lang, ayon sa mga eksperto, ang madalas na pagkain ng instant and processed food hindi maganda sa kalusugan. Para kasi hindi masira ang ganitong mga pagkain, kapag pinoproseso, kailangan itong lagyan ng maraming asin. Kaya naman mataas ang sodium content ng mga instant food and canned goods. Alam nyo ba na ang isang pakete ng instant noodles ay may taglay na 1,700 mg na sodium? For reference, ang isang kutsaritang asin ay may taglay na 2,300 mg na sodium. Ganito lang din dapat karami ang kinukonsumo nating sodium kada araw o yung tinatawag na RDI o Recommended Daily Intake. So, sa isang pakete pa lang ng instant noodles, halos kumuta na tayo. Instant foods kasi napakataas ng asin kasi ginagamit ang asin nito as preservatives, no? At ginagamit din siyang taste enhancers or para pampa-improve ng lasa, no? Pero ang problema dito, dahil sa processing na pinagdaanan nila, nawawala nga ang sustansya ng instant foods. Alam po natin na ang pagkaing maaalat ay kakambal ng iba't ibang karamdaman. Nariyan ang pagkakaroon po ng kidney stones. Pwede rin alta presyon dyan, sakit sa puso at maraming iba pa. Ang asin po kasi ay posibleng maipon sa iba't ibang parte ng ating katawan at magdulot ng pagbabara. Kaya hinay-hinay dahil delikado po ang madalas na pagkain ng maaalat, lalo na yung mga processed at instant foods. Pero syempre, may mga pagkakataon talaga na hindi naiiwasan ang pagkonsumo ng instant food. Halimbawa na nga kapag nagtitipid o di kaya'y nagmamadali. Pero wag naman daw araw-arawin. Siguro kung once or the most twice sa isang linggo, okay na. At para mabalanse, may mga pupwede namang gawin para kahit papaano ay maging healthy ang ating mga instant food. Good morning mga kapuso! Ako si Elixir, isang food content creator. Ngayong araw tuturo ko kayo kung paano natin gagawing mas healthy ang mga instant food. Ang unang dish na gagawin natin ay cabbage roll. Para sa lulutuin niyang cabbage roll, gagamit tayo ng isang latang corned beef, repolyo, dahon ng sibuyas, tomato sauce, bawang, sibuyas, at itlog. Unang gagawin natin, i-mix natin yung mga ingredients. So, pag nahalo na natin yung ating corned beef sa ibang mga ingredients, i-wrap na natin siya dun sa ating cabbage na pinakuluan. Then, meron akong pinrepare na spring onion. So, ang ginawa ko dito, pinakuluan ko lang siya, siguro mga 10 minutes lang. So, gagawin lang natin siyang pambalot ng ating nirap na cabbage. After natin marap lahat ng corned beef sa ating cabbage, gagawa naman tayo ng sarsa. Sa paggawa ng sauce, mag-isa lang ng bawang, sibuyas, tomato sauce at asukal. Pwede na nating ilagay yung ating binalot na corned beef sa cabbage. So, after 5 minutes ng pag-simmer, pwede na natin siyang i-plate.
Sa ganitong paraan, kahit papaano'y nasasahugan natin ng gulay ang karaniwang delata. Presenting ang ating cabbage roll. Sunod namang magluluto si chef ng yakisoba, pero ang gagamitin niyang noodles, instant pancit canton. Ang ingredients, itlog, bawang, sibuyas, repolyo, carrots, toyo, oyster sauce, asukal, at syempre, pakete ng instant pancit canton. Para sa unang step, papakuluan lang natin yung ating noodles. So habang pinapakulo natin yung noodles, gagawin naman natin yung yakisoba sauce. So para sa yakisoba sauce, meron tayong oyster sauce, ketchup, soy sauce, brown sugar, at saka paminta. So mga puso, ready na yung ating noodles, saka yung yakisoba sauce. So start na tayo ng paggisa. Andyan na yung ating bawang at sibuyas. Sunod na natin tong carrots. So inuna ko yung carrots kasi medyo matigas to, so medyo matagal maluto. And then yung ating cabbage. So pagluto na yung ating mga gulay, ilalagay na natin yung ating instant noodle. Then ilalagay na natin yung ating yakisoba sauce. At ready to serve na ang ating yakisoba. Mabilis pa rin i-prepare pero mas healthy na. Ang pagdagdag ng whole or real na mga totoong pagkain doon sa instant foods, masasagot nun yung kakulangan ng instant foods, which is kakulangan ng sustansya. Pero hindi nito matatanggal yung epekto ng instant noodles, lalo na yung mataas na asin nito. Oo nga't mura at mabilis ihanda. Pero sana, huwag naman araw-arawin ang pagkonsumo ng mga pagkaing instant. Tandaan na mas mahalaga pa rin ang ating kalusugan. Baka sa katitipid at kamamadali, mapamahal pa tayo kapag nagkasakit. Maraming salamat sa pagtutok sa Pinoy MD. Para po sa iba pang kaalaman tungkol sa ating kalusugan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And of course, don't forget to hit the bell button for our latest updates.